bumaba yung krimen. Kasi di daw nila kaya eh. Eh, mga supot kayo, di ba? Oh, kasi ang kaya nyo lang manakot. Ang kaya nyo lang, utos-utosan kayo ni Bangag. Iharas yung mga naninindigan dyan sa kalsada. Imagine niyo nangingi pa ng tulong sa taong bayan? Ang mga gago? Mga kababayang Pilipino, hindi po tayo unggoy. Sabi niya, gago, unggoy ka, oh. Oh, ano sinasabi mo, hindi ka junggoy? Gago ka, damay mo pa kami. Sabi niya, mga kababayang Pilipino, hindi po tayo unggoy at huwag tayong pumayag na gawing unggoy. Tanga. Okay? Kayo lang ang tinawag na unggoy. Ang mga hayop lamang ang mga nakakagawa ng ganitong pagtuturing sa kapwa-tao at mas masahal pa sa hayop ang hindi marunong sumunod sa international law. Hello! Hi mga palangga! Nagbabalik tayo dahil syempre, mainit-init ang balitaktakan. Okay, ngayon talagang headline, ano? Ang ginawang AI video ng China na ang pakalat ng mainstream media o ng mga politikong mga julol, ang sinasabi nila dito ay tinawag tayo na monkey o na unggoy ng mga Chinese o Chinese government. Ano ang comment niyo doon? Okay? Kailangan malaman natin yung mga comment ninyo dyan. Nagalit ba kayo? Hindi tayo yung tinawag na unggoy, hindi buong Pilipinas. Politiko lang. Okay? A little backstory na mo, ay not really backstory, hindi, mali. Kwento lang. Nakapagkape na ako, nagkakape pa rin ako. Okay? Do you think nasasaktan ako na nagpalabas ang China ng nakalagay, litter on waves, failed maritime karaoke. Alright? O karaoke man na sa ato, okay, July 10, 2026. Mga kababayan, ito ang hirap sa mga hayop. No, Mama Revic, hindi. I-educate ko kayo ngayong araw na ito. Okay? Hindi buong Pilipino ang tinawag nilang unggoy. Politiko lang. Ang hirap sa atin, okay, nalilin lang tayo ng gobyernong Bangag. Hindi ko kinakampihan ng China. Alright? Pero kung babalikan nyo yung history natin, nung sinakop tayo ng mga Amerikano, okay, nung time na yun, bago pa tayo pinanganak, tinawag tayo little brown monkeys. I-google nyo, i-research nyo yan. Okay? I think meron tayo. May binasa akong article. Sana na-picturean ko yon. Alright? I think ito. Nakita ko to sa isang research, no? Ayan, no? Information wanted, figure 1, okay? Ayan, no? Ganyan, no? Ayan, nakita nyo yan? Noong unang panahon. Tayo yan, little brown monkey. Ang raming article niyan. Okay? Na talaga tayo ay inaapi noon pa. Kaya nga tayo sinakop ng Hapon, ng Amerikano, ng Espanyol. Talaga naman ang lahi natin ay talagang laging kawawa. Tinawag tayo na little brown monkeys ng Amerikano. Sino mga nag-aklas noon? Deserve ba natin yan? Of course not. Alright? I remember, nung bago pa lang ako sa Amerika, may nabasa akong article sa isang, about dito. Dito ko na nga lang nalaman yun eh. Nung nasa Amerika ako, dito ko na lang nalaman na tinawag pala tayo ng little brown monkeys noon, nung panahong yaon. Okay, fine. Nagbati-bati na tayo. Iba na mundo natin ngayon eh. Nung unang panahon, yung bago pa lang, ang ngilan pa lang ang mga Pilipino sa Amerika, mga kababayan, grabe talaga ang discrimination. Kapag may sa mga party or mga sayawan, a little history lang, mga naalala ko nung nabasa ko sa article na yon. Yung mga lalaki noon, mga trabahador, like mga farmers, kailangan nilang magbayad sa mga babaeng Amerikana para maisayaw nila noong unang panahon. Alright?
Si Regine daw tinawag din na monkey ni Mariah Carey. Totoo ba yun? Hindi ko alam yun. But anyway, mga kababayan, kawawa talaga Pilipinas. Kahit even before tayo pinanganak, talagang inaapi na tayo. Okay? Na hindi lang isang bansa, dalawang bansa. And now, ngayon nagwawala ang gobyerno, ang mga bangag, ang mga bangagan, dilawan. Oh, ang buong Pilipinas ay tinawag tayong unggoy, bully talaga yung China, da. Intindihin muna natin. At ito papakita, ay no, bago natin intindihin, may nanda tayong article pala. Okay? Ano ba ang pinag-uusapan natin dito, mga palangga, mga kababayan ko? Okay? Ang pinag-uusapan natin dito, yung arbitral award na dinesisyonan ng UNCLOS, okay? Noong 2016. Okay? Basahin muna natin tong artikulo na ito. Alright? Para magkaunawaan tayo. Pag sinabi mong arbitral award based sa article na nasa harap ko ngayon, hindi ibig sabihin ay inaward na ang buong South China Sea sa Pilipinas. Okay? Ang tinatawag dito ay pagpapatibay sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Hindi ibinigay ng International Tribunal sa Pilipinas ang buong South China Sea. Ito'y nagpapatibay lamang, okay, na walang, ang sinasabi nito, ang malinaw nito ay pinagtibay na walang legal na karapatan ang China na angkinin ang halos buong dagat gamit ang 9-dash line at agawan ng Pilipinas ng likas na yaman sa sarili nitong exclusive economic zone. Kaya nung July 12, 2016, naglabas ng historical decision ang Arbitral Tribunal na binuo sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS sa kasong isinampa ng Pilipinas laban sa China. Okay? At sinasabi sa article na madalas na tinatawag na arbitral award, pero hindi ito prize o premyo. At hindi rin ito simpleng ibinibigay o binibigay na yung buong teritoryo. Sa international law, ang award ay tawag sa formal at final na desisyon sa isang arbitral tribunal. Although sabi arbitral award, malinaw na hindi inaward ang buong South China Sea. Ito ay tawag sa formal at final na desisyon sa isang arbitral tribunal. Okay? Ano yung pinaka heart or konteksto ng desisyon? Ang sinasabi dito, walang legal na basihan ang malawak na historic rights claim ng China sa mga katubigan at likas na yaman sa loob ng 9-dash line kung lumampas ito sa maritime zone na pinahintulutan ng UNCLOS. Ibig sabihin, hindi pag-aari ng Pilipinas ang lahat ng tubig. Alright? At hindi rin pag-aari ng China. Ngayon, sinasabi ng tribunal, okay, hindi sinasabi ng tribunal na pag-aari ng Pilipinas ang buong South China Sea. Hindi rin sinabi ng tribunal kung kanino talaga ang mga islang pinaglalabanan o bawat isla like or mga stones or kung ano man, mga corals, yamang dagat, di ba? Sa Spratly Islands o Scarborough Shoal. Ang pinasya ng UNCLOS, okay, kung ano ang karapatang pandagat ng Pilipinas at China. Then, sa loob ng 12 nautical miles mula sa Philippine baseline, may territorial sea ang Pilipinas. Dito, halos buong soberanya ang kapangyarihan ng bansa. Bagamat may karapatan pa rin sa innocent passage ang mga dayuhang barko. Meaning, lahat ng state, lahat ng bansa, pwedeng dumaan doon sa sinasabi, doon sa pinag-aawayang katubigan. Okay? Sabi sa article, sa loob naman ng 200 nautical miles, may exclusive economic zone o EEZ ang Pilipinas. Hindi ito katulad ng ordinaryong teritoryo. Ngunit, ang Pilipinas ang may eksklusibong karapatan.
Yun ang sinabi ng arbitral award. May karapatan tayo sa pangingisda, pagkuha ng langis, mineral at resources sa seabed, pagtayo ng mga artificial islands and installations, marine scientific research at pangangalaga sa kapaligiran. Maaari pa rin dumaan o lumipad ang mga barko at eroplano sa EEZ. Ngunit, sabi dito, hindi sila maaaring basta mangisda, magmina, magdrill o humarang sa Pilipinong gumagamit ng likas na yaman. Alright? Kaya nagsampa ng kaso, okay, ang Pilipinas nga dahil inaangkin ng China. Etong katubigan na ito yung pinaka malaking part na bahagi ng South China Sea. Based dun sa kanilang claim na 9-dash line. I think 40s, 1940s, 50s pa ito, di ba? Tinatawag na 9-dash line o yung linyang umaabot malapit sa mga baybayin ng Pilipinas, Vietnam, Malaysia, Brunei at Indonesia. So noong 1995, natuklasan ng Pilipinas ang structure na itinayo ng China sa Mischief Reef o Panganiban Reef na matatagpuan sa loob ng EEZ at Continental Shelf ng Pilipinas. Kaya noong 2009, formal na nag-submit ng China, okay, sa United Nations ang mapa na nagpapakita ng 9-dash line. Kaya noong 2012, nagkaroon ng standoff sa Scarborough Shoal o doon sa tinatawag na Baho di Masinloc. So pagkatapos ng mga confrontation, nagpatuloy pa din ang pagkontrol ng China ng mga barko nila doon sa lugar na yon. So dahil dyan, ito history lang, noong January 22, 2013, nagsimula ang Pilipinas ng arbitration laban sa China sa ilalim ng UNCLOS. Ngayon, ayaw, okay, tumanggi o nag-decline ang China na maging part nito. Okay? Ngunit sa ilalim ng Annex 7 ng UNCLOS, hindi napipigil ang kaso dahil lamang ayaw dumalo ng isang partido. Kailangan takin pa rin daw ng tribunal na may jurisdiction ito at may sapat na legal at factual basis ang mga reklamo ng Pilipinas. Ngayon, mga kababayan, sabi nga dito, ang tribunal daw ay hindi gumagawa ng bagong karapatan para sa Pilipinas. Ina-apply lamang nito ang umiiral na mga provision ng UNCLOS. So sa ilalim ng UNCLOS, ang maritime rights ng isang bansa ay nagmumula sa baybayin at sa legal na baseline nito, hindi sa malabo at napakalawak na historical map. Pinag-aralan din ng tribunal kung ang mga features sa dagat ay tunay ba na islands, rocks, low tide elevations o lubog na bahagi ng seabed. Alright? At sinasabi dito sa article, mahalaga ang classification dahil hindi lahat ng feature ay maaaring lumikha ng sariling 200 nautical mile EEZ. Alam mo nga ba itong article na ito, hindi ko na lang tatapusin kasi may play pa tayong video. At least naintindihan natin ng basic lang, mga kababayan, na yes, in-award talaga yan sa atin. Okay, but in-award na meron tayong karapatang mangisda, mag-dig ng drill dyan at yung binasa natin kanina. Ayaw nga pumayag ng China eh. Okay, nagki-claim sila. Even ang ibang bansa, di ba, may claim din sila, di ba? Ngayon, mga kababayan, the reason why ganitong may eksena, ayaw both parties. Although, hindi nire-respeto ng China o hindi nila ino-honor yung desisyon na arbitral award. Ngayon, ano nga sabi nga natin, ano dapat ang gawin natin? Kasi kung matapang tayo at kung very powerful ang ating, ano tawag dyan? Ang AFP, yung ating mga pandirigma, di dapat dirigma na natin sila. Di ba? Alright? Ngayon, yes, Vietnam and Malaysia, tama. Katubig ngayon, eto kasi. Ito yung kinagagalit nila ngayon. Alright? Intindihin natin to. Litter on waves, failed maritime. Yan ang trending ngayon. Bago natin yan pa-play, ang sinasabi ng article ng China Daily, the louder certain Philippine politicians sing. Nakatan niyo ba yan, mga kababayan? The louder, okay? Sabi niya, the louder certain Philippine
politicians sing, the further they stray from the truth. 10 years on, the so-called South China Sea Arbitration Award remains no remedy for peace, but a source of confrontation dressed up as a law. The Philippine politicians' karaoke show lays bare the farce by clinging to external forces and stirring up trouble in the South China Sea. They are turning their country into a pawn in someone else's geopolitical game. So ngayon, mga kababayan, ang sinasabi diyan, hindi Pilipino. Nagets nyo? Okay? Hindi kabuuang Pilipino. Ang sinasabi diyan sa article na yan, habang yung itong pag-iingay, okay, ng mga politikong mga pulpul, ng mga bangag, o sinasabi nga, nag-sing, di ba? Kumakanta, ngumangaw-ngaw, ibig sabihin, okay, lalong nalilihis sa katotohanan. Yan ang sinasabi ng China na after daw 10 years, yung tinatawag na South China Sea Arbitration Award, okay, na binanggit dyan, mga palangga, ay hindi naging way para magkaroon ng ano tawag dito, ng peace or kapayapaan o pagkakaayos ng mga bansa o dalawang bansa. Sa halip, ito daw ay pinagmumulan pa ng kaguluhan o mga dispute. Yan ang sinasabi yan sa article. Malinaw dyan na ang binabanggit ay mga politicians. So lalo lang daw nahuhubaran ang mga Philippine politicians, mga kababayan, parang tatawag na nilang karaoke show, 'di ba? Kung sino parang ano yun, jukebox, kung lalagyan mo ng pera, yun yung kakanta. But anyway, malayo na yon. So ngayon nagpapanggap lang daw ang mga politiko sa na ginagawa nila kasi nagpapahawak sa lieg, tama ba? 'Di ba? Dahil may mga makapangyarihang puwersa na ibang bansa na nag-gaslight or nag-uudyok, 'di ba? Parang 'yun ang ibig sabihin niyan eh, para magkaroon diyan ng kaguluhan sa South China Sea. Yan ang sinasabi ng article na yan, hindi ako nagsabi niyan. So parang sinasabi ng ng China Daily na yan na tayo ay pawn, okay? Ano sinasabi? Asa na 'yon? Alright? Alright, pawn tayo, okay? Pawn lang ang ating mga politikong mga pulpul. Ibig sabihin, mga uto-uto lang sila. I mean, uto-uto kung parang kung ano lang ang sasabihin ng bansa na kumukontrol, binanggit yan ang Japan at Japan at Amerika. 'Di ba? Yan ang nakalagay diyan. So para lang tayong uto-uto. Okay? Now, i-play natin to. Ano ba sinasabi dito? Okay? Out on the open sea, someone had put together the world's most wobbly karaoke stage. Go on! Start singing! We attempt to bypass China and initiate the so-called maritime delimitation talks. Okay, ano yan? Wrong song! Stupid Yan, monkey! wrong song. We gave you the other lyrics! Manya. Here it is. Oh, for goodness sake! Wait! This wasn't in the script! Oh. Ayan. Nakita niyo? More litter that too. Ano ba sinasabi ni Gibo dyan? Let's all do our part to keep the ocean Yan. clean. Okay. Oh, yeah, nagalit siya. Asa na yan? Ba't hindi gumagalaw? Okay, tidihin natin sinasabi nito. Okay, out on the open sea. Ayan, yung unggoy, si Kiko Matching yan. Si Bangag yan. Out on the open sea, someone had put together. Okay, ayan, ito. Japan at Amerika, yung dalawang kamay na yan, nagre-represent. Alright? The world's most, ano sabi dyan? The world's most
wobbly karaoke stage. Okay? Eto na. Ang singer nga, si Bangag yan actually, si Bangag yan. Ano sasabi dito? Start singing! Okay, di ba? Tinuturuan siya yung dalawang kamay na yan, Japan at saka Amerika. Parang ang nakasalakot na yan, hindi yan lahat ng nagre-represent Pilipino. Si Bangag yan, o mga politiko, si Tariela, si Gibo. O, sabi, sige, kumanta ka, go on. Sabi ng Japan at Amerika daw. Okay? Ano sabi pa ito? O, di kumanta. We attempt to bypass China. Okay? Alam niyo naman yan. Okay, sinusubukan natin i-bypass yung ano ng China, yung kanilang claim din o pakikipagsundo. And initiate the so-called maritime delimitation talks. Okay, tapos may lalabas siya. Okay, ano to? Wrong song, sabi sabi ng China, sabi ng Japan at Amerika. Stupid monkey. Ayan, nagalit na yung mga politiko kasi tinawag daw ang Pilipinas ng monkey. Alright? Stupid monkey. We gave you the other lyrics, right? Okay, ano yung lyrics? Inilabas niya ngayon. South China Sea Arbitration Award. Okay, here it is. Ayan ang narrative namin. Yan ang script namin. Yan ang i-front mo. You know, yan ang i-drama nyon. Parang ganon ang ibig sabihin ng AI na yan. I-claim mo na may arbitration award. Alright? Pero hindi ibig sabihin na ang Pilipinas, mga kababayan, sinabi nga ng article na basa natin kanina, ay yung UNCLOS, hindi sinabi na tayo na ang nagmamay-ari ng South China Sea. Meron lang tayong karapatang mangisda, magmuha ng gas, at kung ano-ano pa, umaligo, mag-swimming. Okay. Sabi ganon, oh, for goodness sake. Hinila siya ngayon ng dalawa. Wait. This wasn't the script. Okay? Sabi niya, hindi ito script. Si Bangag yan actually. Ayan ngayon, kinanon siya. Ayan. O ha? Ayan. Okay, si Bangag. Tignan natin. Bangag yan. Tignan natin. Boom. Sabi ni China dyan, which is, ako hindi naman ako pabor yan. Diba natapos yung arbitral award na yan? Tapos kinain mo. Let's all do our part to keep the ocean clean. So, parang sinasabi, basura to, kinain ba ng paano? Ano ba yan? Dolphin? Diba? O yan. Kinain niya, pating. Ano ba to? Ano itsura ng AI na yan? So ngayon, mga kababayan, galit na galit ngayon ang Bangag administration at sinasabi nila, kailangan ipaglaban natin ang bayan, kailangan mag-aklas tayo, mga ganyan-ganyan. Anong understanding nyo dyan? Actually, hindi ako napipikon dyan eh. Alam niyo kung bakit? Totoo naman. Naunggoy ang mga nasa gobyerno. Right? Okay, tanggalin natin. Unggoy ang nasa gobyerno. Bakit? Mahal ba tayo ng gobyerno? Nasasaktan kayo? Hindi tayo ang tinawag na unggoy ng China. Ang tinawag niyang unggoy na sunod-sunuran sa mayayamang bansa, yun ang sabi dyan sa article na yan, o sa video na yan, na kung anong iuutos, ano yung narrative, yun ang ginagawa ng mga bangag. Hindi yan, wag kayo magalit dyan, dahil hindi tayo yan. Politicians, sakalagay sa article yan ang ayaw sabihin ng mga, ano ba sinasabi ng balita dito? Basahin lang natin. Hindi tayo yan. Yes, tama, inuunggoy na nga tayo araw-araw. Tapos sinasabi ni Dilima dito. Alright, tignan natin ang mga balita. Huwag kayo masasaktan dyan. Okay, ano sinasabi dito? Bangag. Ang tanong ko lang, okay, ano sabi ni Tariela? Meron pa pala si Tariela. Sabi ni Tariela, pakinggan nyo to Ito. The Filipinos supportado monkey. At ganyan. I would not Ba't ayaw? Sabi niya basta I would not allow that China, ba't ganyan? Para tawagin daw tayong monkey. Anyway,
Kakatawa, no? Sa totoo lang, okay, my view, okay, I think narinig yun na ito. Yung ginagawa ng China, okay, na, di ba, talaga naman may nasasaktan dyan, na pinipigilan yung ating mga ngisda. Hindi yun naman talaga maganda yon. Kasi sinasabi nga doon sa arbitral award na may karapatan ang Pilipinas, ang mga Pilipino na mangisda. Okay? Hindi tayo pinipigilan. Di ba? Ano ang sabi ni Bangag dyan dati? Kapag siya naging presidente, siya ay makikipag-diplomasya both countries, America and China. Kasi isang bahing lang natin, ay isang bahing lang daw ng dalawang bansa, ay mabubura na tayo sa mapa. Okay? Walang magiging solusyon dyan kung diplomatic talk. Okay? Pag-uusap. Kasi ganito lang naman yan. Kung kaya natin makipagbang-bang-bang sa China at igiit natin talaga yung arbitral award na yan at palayasin natin sila dyan, napakadali lang ng solusyon. Di bang-bangin. Diba? Magkakagyera na kung gusto. Kaso lang, hindi nga natin kaya. Sabi ko nga, mga kababayan, bago ipagtanggol ni Dilima, ni Bangag, ni Gibo, na binubuli daw tayo ng China, ang unang bumubuli sa atin sila. Pinagnanakawan tayo. Yan lang yung flood control. Bago natin girahin ng China, yung putang inang 9-dash line, 200 nautical miles na yan, na mga isda and everything na yan. Ilan bang isda makukuha natin dyan? Ilang langis ang makukuha natin dyan kumpara sa ninanakaw ng Bangag na administrasyon. Okay? Ninanakaw sa flood control. Kunwari, concerned tayo, dadamay pa tayo na lahat daw ng Pilipino tinawag na unggoy ng China. Mga politiko, ang tinawag nilang unggoy. Malinaw sa article eh. Politicians, the louder certain Philippine politicians sing, the further they stray from the truth. Politician, hindi Pilipino. Yan ang ayaw basahin ng mga ulol na politiko. Sila yung unggoy, sila yung tinawag na unggoy, hindi buong Pilipino. Right? Yun. Ako, kung kaya lang ng Pilipinas, idiigit natin. Kaso nga, gutom nga kayo, bibigyan nga lang kayo 2,000 ni Bangag, di ba, ng gobyernong Bangag. Ninakaw nila yung flood control. Tignan nyo yung mga sundalong supot. Tignan nyo kayo. Yes, Camilo, nasasaktan si Kiko Unggoy. So tignan nyo kayo, puro kayo utang, yung mga ATM nyo, puro gutom kayo, sinasanlanin nyo. Diba? Bago pa dumating ang sweldo, sinasanlanin nyo. Dahil sa mga unggoy na politiko, yan yung tinatawag ng China na unggoy. Okay? Hindi sinasabi ng China, the whole Philippines sa video na yan. Although, syempre, kung matino yung ating politiko, magagalit ako na, leche to bakit tinawag naman to mga unggoy yung mga politiko na to, ang gagaling nila. Hindi lang unggoy, bangag, adip, kawatan, kidnapper, lahat sila. Hindi po yan ang sinasabi ng China, na lahat tayo ng mga Pilipino ay unggoy. Hindi lang ang China na nagsalta ng certain unggoy na, may unggoy na Pilipino, noong unang panahon, tinatawag tayo talagang little brown monkeys. Right? Yes, Eloy Macruz. So yan. Dinadamay lang para mag-alsa kunyari ang taong bayan. Bago kayo mag-alsa, siguraduhin nyo munang may isasaing kayo. Bago kayo mag-alsa sa China, dapat manindigan kayo laban sa mga bangag. Bago nyo labanan ng China, labanan nyo ang mga sindikato sa gobyerno na patuloy na nagnanakaw at dahilan kung bakit may flood control, bakit walang mga flood control. Yan. Yan ang istorya niyan, mga kababayan. So wag kayong magpapaniwala na tayo ay tinawag tayong unggoy. Okay, gawa-gawa yan ng mali ang pagkakaintindi ng mga bangag na yan. Gusto nilang mali ang pagkakaintindi ng mga Pilipino
Para nga naman magalit tayo sa China. Pag nagalit pa tayo sa China at gusto ba natin makipagyera, kaya ba natin? Yun yung question doon. Kaya ba natin anuhin? Oh. Mali lang palangga. Okay? 'Di ba? Ano sinasabi dito? Okay. So, kaya nyo bang salagin ang mga bala? Bago kayo lumaban sa China, kayong mga sundalong supot, humingi muna kayo ng maayos na benepisyo sa Bangag administration bago kayo lumaban. Hindi yung ganitong klaseng, ganyan sigaw. Sige, go, maglaban kayo. Tangay na ninyo. Oh, kayo ang nagbibiktima ng Pilipino, hindi ang China, inuulit ko. Sila po ang nagbibiktima ng Pilipino, kayo ang Bangag ang nagpapahirap sa gobyerno, ang sindikato, ang mga kongresista, ang mga senador na mga tiwali na binibendalo, binabali, okay? Binabali ang batas. Yun mga kababayan. Yan ang katotohanan dito. China kami nag-work, may pinapaaral ako tapos ang tuition at bills niya sa boarding niya. Yes. Tingnan ko lang ito mga pinagsasabi ng mga yawa na ito mga kababayan. Ano kayo, nasaktan ba kayo? Yes, kasi persona non grata si Gibo at pamilya niya sa China. Correct. Kaya sila nagwawala ngayon. Again, gusto ko lang linawin, hindi ako makampi sa China. Ba't naman tayo kakampi sa kanila? Diplomatic talks lang ang kailangan dyan. Kasi nga, ayaw nga pumayag. Daldal kayo ng daldal, yung mga bangag na ito. Pero ano ginagawa kay Alan Cayetano, ang ginagawa kay Marcoleta? Masaol pa sila sa China. Pinakulong nyo yung mga senador eh. Oh, yung si Remulla, gusto na naman ipakulong si Robin Padilla at saka si Alan Cayetano. Hindi pa ba sila hindi pa nagsisimula ang giyera sa China, pinakulong nyo na yung kapwa nyo Pilipino. Right? Yan yon. Ang mga unggoy na tinatawag ng China ay, ayan, ang mga politiko. Sabi ni Alan Cayetano pala kanina, ano to? Okay. Sabi ni, ay nagsalta nga si Senator Alan Cayetano, di ba, na huwag kayong maingay. O sige, sabi niya, imbestigahan niyo yung SEA Games na yan. Pero imbestigahan din natin yung flood control. My God, mga kababayan, paulit-ulit na lang itong istorya natin. Bago kayo, mga gago kayo, lumaban sa China, ayan, lumaban kayo sa kahirapan. Labanan nyo yung mga adik. Yan ang katotohanan. Galit na galit ang mga yawa. Oh. Kaya lang, galit na galit sila sa China. Di bangbangin nyo. Galit pala kayo eh. Ibala nyo yung katawan ni Angel Locsin at saka yung kulubot na mukha ni Gloria Diaz. Ilaban nyo yung mga artistang yan. Nasaan na yung mga artista ngayon? Hoy, inaapi kayo ng China. Ilaban nyo isalaksak nyo yung ilong ni Tariela dyan. Yung mga laos na artista, iharang nyo yung mga katawan ninyo dyan sa South China Sea. Dali, kung matapang kayo, ipagtanggol nyo. Diba? Iharang nyo yung inyong mga lumba-lumbang katawan. Yung ilong, yung bilat nila sa tanas, yung mata ni Sandro Marcos, iharang sa South China Sea. Kayo una makipag-away, susunod yung mga Pilipino. Yan ang gawin ninyo. Ano pa? Ano ang sinasabi dito? Puro China, China, China. Oh. Ang krimen sa atin. Bago pa lumaban yung mga kababayan natin sa China, patay na sila eh. Dahil sa taas ng krimen. Kaliwat kanan, noong panahon ni PRRD, ang mga namamatay ay mga addictus, mga drug lords na lumalaban sa gobyerno. Sa panahon ngayon, ano ang mga namamatay? Mga inosenteng, angkas riders, ordinaryong citizen. Pinapatay ng mga addictus. Anong gusto nyo? Yung pinapatay, yung mga inosenteng namamatay? O yung namamatay, mga adik, mga salot sa lipunan? Right? Kaya tama si PRRD. Okay? Mas gusto niyang
Ang mga namamatay, yung mga salot sa lipunan, kaysa sa mga inosenteng tao, yung mga pamilya ninyo na walang kalaban-laban. Excuse me, mga kababayan. Yan. Asa you talk about China? What the fuck? Alright? Ano, unggoy? Talaga namang unggoy. Nandun si Kiko Matching, unggoy, sa Senado. Kamukhang kamukha. Oh. Grabe. Lahat ngayon, puro patayan. Tapos gusto nyo pang gusto nyo pang labanan ng China. Sige nga. Sige. Go. Magpakitang gilas kayo. Ibala ninyo yung mga anak ninyo dyan. Sabi ko nga, ibala yung katawan ni Angel Locsin. Ibala ang kuritot na si, pangalan yan, si Ngetpa. Si Gloria Diaz. Si Bonget, bangag yan at mga politiko, sabi ni Fred. That's true. Friend ng niece ko na hold up sa jeep last night, sabi ni Ana. May kutsilyo ang hold-upper. Binigay na lang niya ang iPhone niya. See that? Yan ba ang gusto niyong Pilipinas? Bago niyo labanan ng China, hulihin niyo yung mga adiktos. Yang gobyerno sa Pilipinas, sindikato na po. Wala nang patutunguhan ang bayan natin. Bago nyo labanan ng China, kailangan muna manindigan ka. Well, wala na nga panindigan. Sila nga magnanakaw eh. Diba? Sabi ko nga eh. Sila ang magnanakaw. Kaya, ganyan. Ano pa sinasabi dito? Ito yung pinagkakabalahan ni Ombudsman. Ni Bonjing. Open ang investigation. Nagpa-press ko na naman sa SEA Games 2019. Pero ayaw buksan ang flood control. Ayaw nilang imbestigahan. Yan ang tunay na sindikato. Kawatan. Lahat na lang nanakawin nila. Kaya enough for that. Wag na kayo sumausaw dyan sa mga issue-isyong China na yan. Dahil you know what? Kunwari lang yan ng mga bangag. Okay? Sabi ni Gorgorzoro. Gorgorzoro na talaga pangalan mo palaga. Baka ang armas pa ng AFP, kanyon pa sa China. Kanyon pa sa China, missile na. Truly. Wala tayong laban yan. Okay? Sorry, Ana, doon sa nangyari sa ano mo. Tignan mo, naagaw yung iPhone. Alam niya, remember, speaking of that, yung nang-hold up, nung nag-aaral ako noon, okay, estudyante ako, actually, nung nursing student ako, lagi akong may alcohol kasi nung nag-aaral ka, paranoid ka dahil pinag-aaralan mo yung bakterya, lagi kang malinis, nag-aaral ka ng mga hand washing, dapat malinis yung kamay mo. So, lagi akong may alcohol sa sa bulsa ko. Yung uniform namin noon is parang pencil cut. Tapos, hindi naman really pencil, okay? Sexy, kumbaga. So, lagi akong lagi akong may alcohol sa bulsa. Naalala ko nakasakay sa jeep. That was long time ago. Dinudukot yung yung alcohol, akala siguro cellphone. Pinadukot ko. Tapos pag dukot niya, sabi ko sa kanya, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Hindi, joke lang. Naisip ko lang ngayon yun. Alright? Pinadukot ko. Pero actually, dinudukot niya, naloka siya alcohol. Hindi niya nakuha. Kaya sabi ko, hindi lang pampamilya, pang sports pa nakuha niya. So marami talagang mandurukot nung panahon, even noon, pero lalo na ngayon. Alright? Totoo ba na sindikato talaga si Bangag at si Romualdez? Correct. Okay? Yeah. Dahil lang. Wait a minute, kaping mainit. Puro ngayon, Temo, dahil ngayon, strict passenger verification para protektahan ang motor taxi drivers. Isinusulong na raw. Paano isinusulong? Right? Nakakatakot sa Pilipinas. Okay? Sobrang nakakatakot. Tingnan natin ito. Magsusona na si Bangag.
sa July 27. Dapat sundan niya na yung vlogger, no? 'Di ba? Yung si Bangag. Hmm. Lahat puro ang ingay nito ni Dilima. Hayagang racist. Sabi ni Kiko Unggoy, sabi ng Unggoy, hayagang racist, mapanghamak at lubos na hindi katanggap-tanggap ang AI-generated video ng China Daily na inilarawan ang Pilipino bilang matching. Hoy, Kiko, ikaw ang nilarawang matching. Mga politiko po, ulitin natin, politiko ang inilarawang matching ng China, hindi buong Filipino community o Filipino nationals. Alright? Ha? My God. Oh, tama sabi ni Bonjing Remulla. Walang sinisino rito. Pinabulaan na ni Ombudsman Bonjing na inaatake pinag-iinitan ng miyembro ng Senate minority. Ano walang sinisino? Maniniwala ba kayo na walang sinisino? Lahat ng minority? Gustong ikulong si Escuderong sangkot sa flood control? Ayan, nag-presiding officer pa. Si Joel Villanueva, ayan. Oh, sige nga. Yes, truly Kates from Colorado. Thank you, Palangga. Okay, ano sabi dito? Sabi ni Plascom, binenta ni Bangag ang top floor ng Atrium Building for 1 billion. Yes, nabasa ko yan. Pagmamayari ng bayan, saan mapupunta yung 1 billion? Ha? 1 billion na pinagbentahan ng Atrium yan sa Makati. Mga palangging-ging. O, nanakawin na naman nila yan. Wala na nga eh. Pero ang dami natin. Ang daming mga nabentang property ng Pilipinas. Then, ano pa? Wala namang infrastructure. Kasi ninakaw nga nila, mga kababayan. Tama ka, no? Puro na lang optics, bigay ng bigas, pero walang infrastructure. Kasuhan si Alan Cayetano, si Robin Padilla, di ba? So, ngayon, mga kababayan, yung bansa natin, lahat ng mapagbentahan na pag-aari ng gobyerno, nanakawin din yan ng mga hayop na yan. Dahil wala naman silang alam kung hindi nakawin ang pera ng bayan. Ngayon, magsiga-sigaan sila or magtapang-tapangan na nasasaktan daw sila dahil binuli tayo ng China. Pero ang binuli ng China, sila lang na mga politikong mga korap. Okay, yan ang katotohanan. Kaya ang dahilan ngayon, nagkaletse-letse ang Pilipinas, ang krimen, kaliwat kanan, ang mga bata nagbabarilan dahil imbis na itutok ng mga kapulisan, mga sundalo ang pag-ensure at secure sa mga mamamayang Pilipino sa mga komunidad. Ayon sa zona ni Bangag, 20,000 daw na mga pulis ang kaniyang itatalaga dyan sa zona niya. Dahil takot siya eh. Takot na takot si Bangag, baka mag-aklas ang taong bayan. Right? Yan ang gusto ni Bangag para tayong mamamalimos. Anong hindi totoo, Jen? Sayang lang ang sweldo, dinoble sa mga pulis, mga sundalo, mga walang silbi. Correct. Oh, sabi ng troll ni Bangag, sino ang queen of fake news? Yung namatay? Oo nga, yung queen of fake news talaga yun. Para hayaan mo na siya, na mahinga na siya, hayaan mo na. Tapos na yung niya, tapos na yung pagpapakalat niya ng fake news. Sa Karucha, di ba? May bagong usbong na naman yan, mayroon na naman babayaran ng mga Bangag. Hindi na totoo kasi mawaba daw ang krimen, sabi ng PNP. Oo nga, nagsisinungaling. Nabasa, parang mayroon article dito kanina. Medyo nakikita lang po natin, siyempre mga sensational yung mga nangyayari. Pero yung statistics po natin talaga, mababa po talaga yung krimen. But, again, ulitin po namin, gusto namin, ito ay nararamdaman ninyo na mas ligtas naman. Kaya, sama-sama po tayo. Hindi po namin kaya ito na kami lamang ng inyong Philippine National Police lamang. Kailangan po ang tulong ninyo ng ating komunidad, lalong-lalo na ating mamamayan mismo,
para po lalo nating mas gawing safe at ligtas po ang Pilipinas. Bumaba daw yung krimen, humingi ng tulong sa atin. Ano may tutulong natin? Pulis ba tayo? Di ba? Unang-una sinungaling na hindi bumaba yung krimen. Kasi hindi daw nila kaya eh. Ay mga support kayo, di ba? Oh, kasi ang kaya nyo lang manakot. Ang kaya nyo lang utos-utosan kayo ni Bangag. Iharas yung mga naninindigan dyan sa kalsada. Right? Imagine niyo nangingi pa ng tulong sa taong bayan, ang mga gago. At sinisensational lang daw o sinisensationalized yung mga Medyo nakikita ano, po natin siya. tawag dito, itong mga ano na to, itong mga kaso na ito. Ay, mga kaso, itong mga krimen na ito, mga kababayan. My goodness. Tingnan natin mga balitang kasinungalingan nila. Alright? Ano pa sinasabi ng mga to? Ito daw. Sabi ni Gibo Maltese, this mockery of the lawful 2016 arbitral award and the video's glorification of violence against the Filipino people and soldiers, no. Against the unggoy politician. Huwag nyo kaming idamay dyan. Huwag idamay ang mga Pilipino. Sabi niya, the Filipino people and soldiers expose the moral and intellectual bankruptcy of China's propaganda machine. Eh di bang bangin mo na, Gibo? Iharang mo ang bilat ni Lisa Tanas. Eh ayaw niyo pala pumayag. Babangin China. It reveals the weakness of a government that resorts to racism, threats, and manufactured hatred because it has utterly failed to defend its ridiculous claims through reason, evidence, or law. Really? Racism, threats? Eh tignan niyo yung ginagawa niyo kay Sara Duterte. Titignan niyo yung ginagawa niyo sa mga vloggers na nag-o-oppose sa inyo. Tinatakot nyo. Titignan niyo yung mga minority senators. Tinatakot nyo, okay, manufactured or fabricated crime ang ginagawa mo. Alright? Dahil sinasabi namin na sindikato kayo. Tangina nyo, tumigil nga kayo. O, tingnan mo yung ilong ni Tariela. O, yung ilong niya. O, yan, iharang mo yan, o. Yan ipambala mo, o. Ang pangit ng putang ina. Sabi niya, hindi ba't nakakagalit na? O, tema, kunyari daw, magalit kayo. Hindi ba nakakagalit na ang hindi ba nakakagalit na ang mismong bansang gumigipit sa ating mga karapatan sa West Philippine Sea? At ang siya pang may lakas ng loob na gumawa ng video na naglalarawan sa mga Pilipino bilang mga unggoy. O, tignan o, fake news kayo. Hindi po sinalarawan ng China na unggoy ang lahat ng mga Pilipino. Ang sinalarawan niya lang unggoy ang mga politiko. Yan ang gagawa ko ng article mamaya after nito. I-post natin dyan, mga kababayan. Okay? Sinasabi niya, okay, may lakas na loob na gumawa ng video na naglalarawan sa mga Pilipino bilang mga unggoy na basta na lamang sumunod sa Japan at Estados Unidos. Mga kababayang Pilipino, hindi po tayo unggoy. Sabi niya, gago, unggoy ka, oh. Oh, ano sinasabi mo, hindi ka junggoy? Gago ka, damay mo pa kami. Sabi niya, mga kababayang Pilipino, hindi po tayo unggoy at huwag tayong pumayag na gawing unggoy. Tanga. Okay, kayo lang ang tinawag na unggoy. Ang mga hayop lamang ang mga nakakagawa ng ganitong pagtuturing sa kapwa-tao at mas masahol pa sa hayop ang hindi marunong sumunod sa international law. Bullshit. Okay? Ulitin natin, i-comment nyo, hindi buong Pilipino ang tinawag na junggoy. Ano sinasabi mo? Hindi ka junggoy. Oh. Diba? Fake news. O, ano pa sinasabi dito? My God. Ang sira ulo itong mga to. Ito pang isa, sabi niya, okay, mali. Okay. How are you, mga palangga? Okay, ito natin. Ito pa. Ito pang isang julul. Hinahanap ko lang yung mukha niya. Oh. Okay, racist yan. Hindi daw siya unggoy. Oh, ikaw na yung magsabi. Hindi ba siya junggoy? My goodness. Mga kababayan. Hayagang racist, mapanghamak at lubos na hindi katanggap-tanggap ang AI generated video ng
Daily China o China Daily na inilarawan ang Pilipinong bilang matching. Okay Ito pa sinungalingan natin, no? Ayan po ang sabi ng article na, okay, the louder certain Philippine politicians sing, ayan, Philippine politicians, ang tinukoy dyan sa video na yan. Alright? The further they stray from the truth. 10 years on, the so-called South China Sea Arbitration Award remains no remedy for peace, but a source of confrontation dressed up as a law. The Philippine politicians karaoke show. Yan, Philippine politicians. Hindi sinasabing the Filipino people. Magkaiba yon, gago. Di ba? Ang layo nun, the Philippine politicians versus the Filipino people. Ang sinabi dyan, ang nagre-represent dyan sa video na pinalabas nila, politicians. Not Filipino people. Ang hina ng comprehension ng mga putanginang ito Kasi gusto lang kayo galitin. Gusto lang kayo talaga ibalas sa kanyon. Yan ang katotohanan yan, mga kababayan. Diba? Ang dami mga Filipino sa China. Andiyan yung kaibigan natin, si Sas. Diba? I don't know kung anong opinion ni Sas dyan. Mga palangga. Ang dami mga Filipino na nagtatrabaho sa China na nare-respeto ng Chinese government. Kasi kung gusto tayo, kung ang mga Filipino people galit ang China, dapat lahat kayo dineport na. O ginurgur na kayo dyan sa China. Kung ang China gusto tayong pilayin lahat, bakit may mga kababayan tayo na, sino nasa China ngayon? May mga kababayan tayo na nandiyan dyan sa China, na malaya sila, na i-enjoy nila yung perks o yung dyan lalo sa Beijing. O kasi kung totoong galit ang China sa atin at minamaliit tayo, dapat pinagugurgur na lahat yan o dineport na lahat. So hindi po totoo, ulitin natin na yan kunin yung article na yan mga kababayan. Politicians po ang tinawag ng China na na unggoy. Ayan lakihan natin. Ayan po yung article sa China Daily Yan ang ayaw i-present. Yan kitang-kita nyo. Hindi po tayo ang tinawag o hindi po Pilipino ang tinawag na unggoy, kundi ang mga politikong sunod-sunuran daw sa mga mayayamang ni dalawang bansa, ang Amerika at Japan. Nagalit kasi totoo namang unggoy. Parang si Tara-Tara. Galit kasi totoo, pangit naman siya. Sabi ni Maka, exactly. Diba? Ako kahit tawagin akong pangit, hindi ako magagalit. Natatawa lang ako kasi hindi naman totoo yun Baka si Kiko Matching in general, sabi ni Cotton Fiend, ayun na nga. Diba? Nagalit ang mga hayop. Tonto talaga mga politiko. Ngayon, sa Pilipinas, mga walang kwenta, sabi ni Evangeline. Yes. Yan, the clothing club. Uy, V, kumusta ka? Nakatakot? Mag-iingat ka pala. Mag-iingat kayo lahat. Okay? Nakakatakot ang bayan natin talagang minamahal. So, I don't know. Dapat kasi may manindigan talaga Bago kayo lumaban sa China, labanan nyo muna mga adik at mga sindikato. Yan ang unahin ninyo. Kasi sila talaga naggutom. Ang China, hindi mo kayo ginugutom Binibigyan pa kayo ng business ng China Tingnan mo yung mga saging natin doon, di ba? Nag-export pa tayo. Ay, anong tawag dito? Yan, nag-export tayo. Okay, ng mga saging, durian, at kung ano-ano pa sa China. Kumikita pa tayo sa kanila, di ba? Okay. World Today. Thank you palangga from Cebu, yung buntag diya sa imo. Hapon Before Marcos, now, never, sabi ni Ana Tyson Schumacher. Ganda na apelyido mo palangga, pang mayaman. Mastermind si Marcos, resign now. Dagdagan ang rating ni Marcos ng negative. Ay, nako, sabi ni Francisco. Alright? Sabi na, magbo-bold star ka na lang pala. Oo nga magbo-bold star na lang ako. Ay, malapit na ako mag-bold star. Ay, tingnan mo, nag-V-shape na tayo. Ayan, pang 10th day ko na to ngayon sa calorie deficit diet. Ay, very effective. I'll tell you about my diet na lang, pangina. Gusto nyo ba? Politikong nakakasawa na. You want diet na lang? Ikikwento ko sa inyo yung diet, journey ko.
Alright, today is wala naman kayong magagawa kahit anong sabihin ko, di ba? Hindi naman ako pipigilan. Okay, sa mga gustong magpapayat ng bonggang-bongga or kasi I'm a little over, no? A little over talaga, pa-cute pa ako, no? I'm a little over 30 pounds, okay? So, kailangan kong mag-lose ng 30 pounds. Hi, Garly, kalagin. Sa, sa BMI ko, kailangan ko mag-lose ng 30 pounds. Alright? Gusto mo yun lang pag-usapan natin? Okay, so I started my calorie deficit diet. Anong ibig sabihin nun? 'Di ba? Sa age ko, sa height ko, at sa weight ko, ang kailangan ko lang na calorie intake dapat around 1,000. Kung gusto ko magstay sa ganitong katawan, I need 1,500 to 1,800 a day. Okay? Kung yun ang i-intake ko, regular yun, magiging ganito lang yung katawan ko forever. Hindi na magbabago, hindi na ako mag-sexy. Pero nagka-calorie deficit ako, so 1,200 na lang ang ini-intake ko. And very consistent ako at talagang sinusunod ko. Sa unang mga araw, nag-crave ako. Para ka mamamatay. Sa totoo, hindi naman mamamatay, over naman yun. Alam mo yung kumain ka na, pero parang sabi ng dila mo, gumaganon ka, parang gusto mo bang kumain. Tiniis ko yun. Okay, tiniis ko siya. Then, I drink 3,000 liters of water. Okay, to be honest with you, tamad ako mag-exercise. But I love dancing. Before, nagpipilates ako. Okay? Pero, wala lang. Tumigil ko na kasi ang mahal ng membership ko eh. $350 a month, to be honest. Sabi ko para mabawasan my expenses ko. $350 kasi yung Pilates ko. So anyway, ang ginawa ko, nag-calorie deficit diet ako dahil hindi ko pwedeng ikwento sa inyo kung bakit nag-trigger na gusto ko mag-calorie deficit. Tsaka na lang yun pagpayat na ako. Alright? So anyway, binibilang ko, totoong paranoid ka, binibilang mo lahat ng intake mo. Like yung coffee, this is like isang 1 calorie lang 0 o 0. Actually, sa kakabilang ko, nakabisado ko na yung hard-boiled eggs, around 70 calories. Yung chicken wings na isang buo, kunyata, akala mo ang liit-liit lang yan, it's around 100 plus calories, 110. Chicken wings, depende pa sa gluto mo, kung steam ba yan, o may butter or what. Yung shrimp, like 7 to 8 calories. Yung isang shrimp, kaya okay lang kumain ng shrimp, kinain ko yan kanina. So anyway, mga kababayan, 1,200 calorie ang kailangan kong i-intake. So para kung talagang lahat binibilang ko, pati sexual activity, isasama mo yun. Kasi kung intense, you will lose like 150 calories pag 30-minute na tsuktsakan. Ay, nako. Pero, okay, akala kasi ng iba, pag nagka-calorie diet ka, ay nagka-calorie deficit ka, dapat ang kakainin mo lang yung mga steak or whatever, yung protein, Actually, lahat pwede mong kainin. Kahapon kinain ko chicken feet. Lahat mo pwedeng kainin with moderation. Okay? Lahat, like yung shrimp, kung 7 calorie lang yung shrimp, pwede kang kumain ng 7 times 10, that's 70 calories, kung 10, 70 calories. So, kung 20 peraso na shrimp, that's what, 140 calories lang, mababa. Then, kung niluto mo siya sa butter, you consider your butter, like yung mga bawang, sibuyas, sabihin mo ng 60, 70 calories. Mga ganon, bibilangin mo siya. Pwede ka pa rin kumain ng rice. Okay? Ako, kumakain ako ng rice. Half rice nga lang. Kasi yung isang cup ng kanin, talaga yan, nasa 100, nasa nilista ko kanina. Okay? Pag-usapan na natin kung paano tayo lalong gumanda. Saan na yun? Okay. Mga kababayan, 100, ang sabi ko? No. Yeah, 100, yung half cup of rice, 100 calories lang yon. So, kaya talagang kung lumamon ka ng kanin, kung makadalawang cup ka, 400 calories na kaagad yun. Saan mo isisiksik yung protein mo? Kaya talagang dapat control yung diet mo. So, yung hard-boiled egg, yung pinaka-favorite ko na source of protein.
Kasi 70 calories lang yung, 70 calories lang yung bawat laga. Pero pag pinrito mo na siya, sunny side up, papalo na siya sa 90 to 100 calories. Yun, ganun yun. So ako, yung diet ko, lahat nakakain ko. Kung gusto mo ng baboy na may taba-taba, pwede rin. Pero ang taas ng calorie ng baboy, mga 200, 300. Kaya ganito lang dapat kaliit ang kakainin mo. More on protein. More on protein ka, pero dapat balanced diet. Kumakain ako ng sweets, anything na gusto ko. Basta with moderation. Wag lang talagang lamon. Pag nag 1,200 calories na ako, I'm fine. Pero like ngayon, actually nakakaramdam ako ng gutom. Pwede ka mag-sugar pero konti-konti. Pero kung maiiwasan mo, that's good, Analo. Like ngayon, nakakaramdam ako. Usually, di ba, pag nagbablog ako, nakikita nyo, lamon ako ng lamon. Napansin nyo, lahat, biscuit ba? Cheetos, yan, mga favorite ko. Wala na sa akin ngayon yan. Sabi ni The Clothing Club, para gumanda, bumili po kayo sa akin ng outfits. Oh, ang gaganda ng outfits niya ni The Clothing Club. Alam mo, yung pinadala mo sa akin, girl, hindi ko masuot yun kasi masikip sa akin. Yun yung totoo. Kaya di ba, hindi mo na, masikip sa akin. Kailangan ko muna magpapayat bago ko masuot yun. 30 pounds lighter, I'll be good. Yan, The Clothing Club. Ano pa, may tanong ba kayo tungkol sa, tungkol sa pagpapapayat? Okay? Pero hindi yung totoo na ang pagpapayat para lang sa mayaman. Pero yung kanin, isang cup na kanin, 200 calories yun, ha? Pag nakadalawa ka, 400. Oh. Pero kasi depende sa edad mo yun. Depende. Ako kasi, ang tawag dito? Calorie intake ko dapat na sa at least 1,500. Ang avocado, maganda din, pero mataas din yung calorie ng avocado, palangga. Alright? Pero okay lang yun, kalahati, kalahati lang, ganyan. Well, ako actually, plus intermittent fasting na rin nangyayari saan kasi kumakain ako ang pinakahuli kong kain before 7 p.m. dapat nakain ko na lahat yung 1,200 calories ko. Tapos kakain ako, ang pinaka-early kong breakfast alas 10. So kung 6, kunyari last ko kain 6, 7, 8, 9, 10. So that's 16 hours na walang laman yung tiyan ko. Water lang. Sabi ni The Clothing Club, paano na ang chocolates na favorite natin? Ayun, wala na yan. Pero kanina nag-tiramisu ako. Hindi ako kumakain ng chocolates ngayon. Pagbalik ko na lang sa Austria o sa Europe. Marami kasi nabibigyan tsokolate sa akin doon eh. Gusto lang tumaba ako. Doon na lang ako kakain. Yeah, ang avocado, it's okay, pero mataas ang calories nun. Like isang medium, masa 200 calories yun, palangga. Yeah. Pero I lost 4.7 ha, talagang natuwa ako. Charlotte, paano ba malaman kung ilan ang calories? Use your phone. You can use Google. You can use ChatGPT. You can use Safari. Lalapas lang, lagi tayo mo sa Google. Okay, tingnan natin na Google. Anong tanong mo? Let's say for example, mahirap talaga magpapayat. Okay, tingnan mo ha. Ayan na, Google tayo. Ayan na. How many calories are there in, depende sa anong gusto niyo tanong natin? Okra, how many calories in 1 steamed okra? Okay. Ayan na. Tingnan, Google, gamitin niyo yung phone niyo. 1 medium steamed okra pod has about 2 to 5 calories. Tingnan, ayan lang, napakadali lang. Ayan, nakita niyo? Palangga? AI na ngayon eh. Right? No, it's not Jenny Craig yung program ko. It's my own program. Kinakain ko lahat. Ice cream, pwede mo rin kainin. Tai Chi, more on vegetables. Yeah, more on veggies din. Google nyo lang lahat yung kinakain nyo. Ayan, no? Let's say, for example, anong gusto nyo kainin natin ngayon? 1 chocolate, let's say 1 Toblerone. Minsan naubos ko yan eh. Tanong natin kung anong meron sa Toblerone. Small. Okay. Calories.
One small Toblerone triangle, also called a mini, has about 43 calories. This tiny piece weighs about 8 grams. So, ayan, no? Lahat yan, no? Oh, Google nyo lang. Lahat ng maisip ninyo. Like, kanina, kumain ako ng sardinas. So, ginugoogle ko, ilan ang merong calories sa sardinas na to. Hindi na kailangan ng nutritionist. Online, that's the power of digital age. Right? Tai Chi, maganda rin. Ang Zumba ginagawa ko at saka hip-hop dance. Kahit 20 minutes lang everyday. Sumasayaw-sayaw ako ng bonggang-bongga. Oo nga, Marcel, masarap ang avocado may gatas. Nako, non-fat ba ang gatas mo o whole milk? Bibilangin mo na naman ang calories mo ngayon. Right? So, yun yun. So, anyway, mga palangga, I'll talk to you again later. Sana pumantay na pa ng lahat ng mga kawatan, yun pa rin. Alright? So, it's up to you. It's up to you guys kung paano ninyo tapusin ang mga kawatan. And it's up to you kung paano mo alagaan ang iyong health. Alright? So, your body, your choice. Listen to your body, ika nga. Kung gusto nyo lang, ako kasi okay na sana ako di ba? Hindi naman ako mataba, di ba? Malusog lang. Hindi naman ako lumba-lumba katulad ni Loxin, di ba? Hindi naman ako Dabiana, may shape pa rin kahit papaano. Yes, V. Nag-hip hop ako, favorite ko kasi. Hindi man ako magaling pero I love hip hop dance. So at least 20 minutes so I can burn 150 calories. Kanina intense yung aking cardio, alam mo yan, di ba? Dapat intimate. Pag intimate cardio, pag chok-chak cardio, maglulus ka 30 minutes, 150 to 200. Pag nakipag-chok-chakan ka. So, every day, makipag-chok-chakan ka, like 1 hour. So, you will lose 300 calories, di ba? Dapat 1 hour ang chok-chakan, yung hanggang sa mamatay ka na, di ba? So, at least you lose 300 calories, then, nasarapan ka pa. Right, Ana Lu? Baka saan naman tayo mapunta. I'll see you again later. Joanne Pantoja, bye-bye.